Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Nico. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Nang mga panahong yon, hindi lingid sa kaalaman ni Nico ang tungkol sa pinanggalingan ng pamilya. Hindi lamang sabi-sabi kundi katotohanan. Ang angkan na pinagmulan ay may lahing aswang. Minsan ang pinagkaisahan ng mga tao. Binibiro na mamamaslang. Kung may nababalita ang patayan, sila kagad ang pinagchichismisan. Gayunpaman, piniling unawain. Ayaw ng mga magulang na makasakit sila at maisipang gumante. Ang palaging paalala ng ama, ilabas lamang sa kabilang tenga ang pangungutya. May pagkakataon na mahirap magpigil, lalo na kapag nasasagat. Silang magkakapatid, may ilang beses na umuwing galing sa gulo. Ipinaglalaban lamang naman sana ang sarili. Ngunit sila pa ang sinusugod sa tahanan at pinagkakaisahan. Ito ang nag-udyok para lisanin ang sentro at manirahan sa bukirin, kung saan napapalibutan ng mga bundok at malawak na kagubatan. Dito, payapa ang buhay at malayo sa anumang banta ng mga tao. Nang lumaki ang pamilya, hindi na kayang tugunan ng pagtatanim ang pang-araw-araw. Kaya nagpasya ang ama na si Mang Romulo. Dahil nakapagtapos ng high school, nakatungtong pa ng 1 taon sa kolehiyo bilang mechanical engineer at may kakilanang nagtatrabaho sa Saudi. Pangingibang bansa ang naisipan na solusyon sa kahirapan. Bagay na kagad namang pinatulan ng ama. Tumagal si Mang Romulo ng mahigit 10 taon. Maliit pa lamang ang mga anak nang umalis. At binata na nang makabalik. Labis ang tuwa ng makapiling muli ang ama. Kaso nga lang, malaki ang naging pagbabago. Kung dati malaki ang pangangatawan at mataba, ngayoy bumabakat na ang buto. Pagod ang mababanaag sa mga mata. Nakangiti naman ito, ngunit mahahalatang hindi tunay na masaya. Nagtatanong naman ang ina kung ano ang nangyari sa Saudi. Kung minaltrato ba ito, kung hindi ba pinapakain, o anuman. Panay-iling lamang si Mang Romulo. Ayon sa kanya, yun lamang siguro ang resulta ng labis na pananabik sa pamilya. 10 taon din ang itinagal bago sila nagsamang muli. Subalit para kay Nico, parang may mali. Ang nangyari sa ama ay hindi dulot ng pananabik o maltrato ng amo o ng sinuman. Malaki na ito na mga sandaling yun, kaya nalalaman ang kaibahan ng mga bagay-bagay. Nang magkaoras, pasikretong kinausap si Mang Romulo. Pa, tayo lang naman yung nandito. Sabihin mo nga po sa akin kung ano yung totoo. Hindi po ako naniniwala sa mga sinasabi mo kay mama. Dahil alam kong may malalim na dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Sabihin niyo po sa akin. Ako po yung panganay mo at sisiguraduhin kong magbabayad ang lapastangang yun. Wika ni Nico. Iho, kumalma ka nga lang. Ano bang sinasabi mo? Maniwala ka man sa hindi. Totoo ang sinasabi ko. Iba ang epekto kapag nalayo sa pamilya. Hindi makakain ng maayos. Hindi makatulog. Napapaisip kung ayos lang ba kayo rito. Nakakakain din ba ng masarap ang mga anak ko? Kagaya ng pagkaing inihain sa akin doon. Iho, huwag kang mag-alala.
Ngayong nakauwi na ako, babalik din ang katawan ko noon. Nagpaalam ako sa amo ko na magbabakasyon muna ng 1 taon. Pumayag naman siya. Ipapangako ko sa'yo na tataba rin itong tatay mo. Tugon ni Tatay Romulo. Pa, di mo po ako madadaan sa ganyan. Alam nating lahat kung ano yung pinagmulan ng pamilya natin. Dinaranas mo na ba ngayon yung iniinda ni Lolo Ricardo noong araw? Pa, kung ito man yun sabihin niyo po sa akin kung sino ang aswang na sumubok sa inyo. Ako ang bahala. Liligpitin ko ho siya. Muling wika ng binata. Napabuntong hininga ang matanda. Tinapik sa balikat si Nico. Nico, wala itong kinalaman sa lahing pinagmulan natin. Malayo rin sa nangyari noon sa lolo mo. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Sige na, mabuti pang tulungan mo yung mga kapatid mo para matapos kagad ang gawain. Pag-iiba ni Mang Romulo ng usapan. Napabuntong hininga na lamang si Nico. Umiiling ang ulo habang papalis. Sa loob-loob ng binata, sigurado itong katulad ng yumaong lolo ang kinalalagyang sitwasyon ng ama ngayon. Biglang pumayat, nanghina, at huli na nang malamang biktima ng kapwa aswang. Ang malala pa, kadugulang din pala ang trumaydor. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong lumalala ang kalagayan ni Mang Romulo. Umantong pa sa puntong hindi na tumatanggap ng pagkain ang katawan. Sa tuwing makakakain, isusuka lamang muli. Maramihan kong maglabas ng dumi na minsan pa ay nasasama ang laman. Naninilaw ang mga mata at hirap na rin kong idilat. Dumulog ang ina sa isang manggagamot at base sa pagsusuri. Hindi matukoy kung ano ang nangyayari ngunit siguradong galing sa kaliwa ang nasa likod nito. Kinausap nila si Mang Romulo, pero pati dila ay nanigas. Tumitingin na lamang ito ng mga matang walang emosyon. Tio Raulo, hindi po ba talaga matutukoy kung ano yung karamdaman ni Papa? Mainam yung pangalanan mo para alam ko kung paano sisingilin yung pesting yun. Tanong ni Nico. Sandali, ikaw ba may ideya sa mga kaganapan? Sa pananalita mo, parang may ideya ka kung sinong gumagawa nito sa papa mo. Totoo ano? Balik na tanong ni Mang Raulo. Ganito kasi yung nangyari sa lolo ko dati. Biglang nagkasakit tapos walang manggagamot na tumulong. Natatakot dahil sa lahi namin. Hindi ko alam kung ano yung eksaktong tawag. Pero sigurado ako nakatulad dito kay Lolo. Manong, kailangan ko ang tulong mo para mailigtas si Papa. Yung kay Lolo, tumagal lang ng ilang linggo bago pinawian ng buhay. Huwag naman sanang umabot sa ganun. Iho, ada naman akong tumulong kasi hindi kayo naiiba sa akin. Hindi man tayo magkadugo. Pero ang tungkulin kong sinumpaan ay hindi lang para sa mga tao. Manggagamot ako. Kahit halimaw pa ang lumapit pagagalingin ko. Pero hihingi ako ng kondisyon. Dapat makipagtulungan ka rin sa akin. Dahil meron kang nalalaman. Wala pong problema, Manong. Dati kasi, nalaman na lang na mula sa angka namin ang nasa likod ng paghihirap ni Lolo. Naisip ko na baka ganun din kay Papa. Malaki ang angka namin. Hindi ko kilala yung iba at maraming masasama ang ugali. Pero isang tao lang ang kilala kong pwedeng gumawa nito. Siya din yung pinaghihinalaan ko kay Lolo noon. Kung sigurado ka nga, pwede mo naman siyang manmanan. Dumayo ka sa tahanan ng taong yan at siguraduhin mo ang lahat ng iyong hinuha. Ako ang maiiwan dito sa tatay mo para maagapan ang kondisyon at hindi tuluyang mapinsala ang katawan. Sa oras na may makuha kang impormasyon,
Bumalik ka kagad para magawa ang ritual na kinakailangan. Nagkakaintindihan ba tayo, Nico? Kilala pa naman kitang mukong ka. Nakakalimot ka minsan. Padalos-dalos pa. Tandaan mo, aayusin natin ang problemang ito ng walang pisikalang laban. Gawin mong tahimik. Nakikinig ka ba? Oo naman po. Si Manong talaga. Oo, aminado akong walang pag-iisip kapag sa ganitong kalagayan. Pero ipinapangako ko po na mag-iingat na ngayon. Wika ni Nico. Hindi sinabi ng binata ang totoo sa ina. Dahil hindi ito makakapayag na lalapit sa kahit na sinong ang kanila. Matagal na silang humiwalay dahil gustong mamuhay ng tahimik, malayo sa kaguluhan. Wala na din silang balita sa mga ito magmula noong umalis pagkatapos mamatay ang ninuno. Ang paalam ni Nico, uutusan ni Mang Raulo na maghanap ng halamang gamot sa karatig bayan kung saan ito makikita. Kinausap din ng matanda ang ina para pumayag. Hindi naglaon. Sinimulan na ng binata ang paglalakbay pabalik sa pugad ng mga angkan. Unang pag-apak pa lamang sa lugar, lahat ng mga mata ay nakatingin. Gulat ang mga ito sa biglaang pagbabalik. Makikita sa mga kaanak ang samot-saring emosyon. May galit, may gustong manakit, at may nalulungkot. Naiintindihan niya ang galit dahil ito sa pasyang talikuran ang lahi. Hindi lamang maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng lungkot na makikita sa mukha ng tiyahin. Ito ang unang lumapit sa kanya para bumate. "Oh Nico, natutuwa kong makita ka muli. Mahabang panahon kayong nawala rito. Babalik na ba kayo sa atin?" Tanong ni Tia Agnes. Yumakap ito sa kanya. Mahigpit. Ipinapahiwatig kung gaano kasabik. Naluluha pa nga ito habang yakap ang binata. "Pasensya na po, Tia. Pero hindi po. Gusto ko lamang pong bumisita rito. Mananatili po ako ng ilang araw. Kahit humiwalay na po kami, hindi po may kakaila na magkadugo pa rin tayo." Tugon ni Nico. "Magkadugo? Nasikmura mo pang banggitin ang salitang yan? Gayong kayo ng pamilya mo ang salot? Kung hindi kayo humiwalay, hindi malalaman ng mga tao ang tungkol sa angkan natin. Magmula sa araw na yun, ilang beses pumaparito ang kung sino-sinong albularyo para subukang wasakin ang pamilyang ito, nang dahil lamang sa inyo." Sabat ni Jacob, panganay na anak ni Tia Agnes. Tinitigan itong mabuti ni Nico. Wala pa ring pinagbago ang binata. Ito pa rin ang kilala niyang pinsan. Magagalitin, hindi madaling kausap, hambog, at higit sa lahat, ang siyang pinaghihinalaang nasa likod ng kamatayan ng ninuno. Bagaman walang nakakaalam kung sino ang eksaktong tao, si Jacob pa rin ang naisipan ni Nico. "Ganun ba? Kami nga ba yung dahilan kung bakit nalaman ng mga tao ang tungkol sa angkan natin? O ikaw? Huwag ka nang magtago ng pagkatao mo. Jacob, kilala ka ng iba sa pamilyang to bilang matapang at handang ipaglaban ng angkan sa kahit na sinong magtatangka. Pero ano nga ba yung totoo? Ano ba talaga yung pakay mo?" Dali-daling humarang si Tia Agnes ng akmang susuntukin ni Jacob si Nico. Pinakalma ng tiyahin ang lahat dahil pati ang ibang kaanak ay naghahanda na sa posibleng gulo. Napabuntong hininga na lamang din si Nico. Napapailing sa inaasta ng kaanak.
Walang pagbabago sa pamilya. Kung sino ang kagalit ng isa, kagalit na ng lahat. Kagaya ng sitwasyon ngayon. Hindi siya kasundo ni Jacob at ganon din ang ibang pinsang lalaki na kasangga nito. Salamat ka at humarang si nanay. Dahil kung hindi, bangkay kang uuwi sa pamilya mo. Muling wika ni Jacob. Tinapunan ng tingin ni Nico ang pinsan. Sumunod na rin sa tiyahin na inayang tumuloy sa tahanan. Binigyan siya ng kwartong matutulugan. Pinakain ito ngunit natigilan ng maghain ng laman. Tumitig siya kay Tia Agnes at kagad naman itong humingi ng paumanhin. Pasensya ka na, Nico. Nakalimutan kong hindi ka nga pala kumakain ng ganitong putahe. Huwag kang mag-alala. May kanin at ulam naman dyan. Inihaw na manok, kumakain ka ba? Oo naman po. Kahit ano basta, wag lang. Tinignan ni Nico ang tinabing laman. Naunawaan ito ng tiyahin. Pinagsandok na lamang siya ng kanin at ulam. Sa kabila ng pagiging aswang, kumakain din sila ng kanin at ulam kagaya ng normal na tao. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon, laman at dugo ang tawag ng sikmura. At nang mabusog, sinamantala ni Nico ang pagkakataong makausap ang tiyahin. Tiya, hanggang ngayon po ba nambibiktima po kayo ng inosente? Diretsahang tanong ni Nico. Hindi na, iho. Aminado kong basta na lamang nambibiktima noon lalo na kapag gutom. Pero natutunan kong pahalagahan ng buhay ng inosenteng tao. Maniwala ka man sa hindi, inabandona na ang kinakain ko. Huwag mong mamasamain ang ibig kong sabihin. Inabandona. Yun bang itinapon na sanggol at kung saan-saan? Nitong nakaraan, marami akong natagpuan. Patay na rin kaya yun ang itinira ko. Pagpapaliwanag ni Tia Agnes. Napatango naman si Nico. Nagtanong din ang binata tungkol sa bagong kalakaran ng angkan. Tugon ng tiyahin. Malaki ang pagbabago magmula noong namatay ang ninunong si Lolo Ricardo. Kung dati ay hati-hati kapag may nahuling biktima. Ngunit ngayon, kanya-kanya na sila sa paghahanap. Ipinagtapat din ng tiyahin na madalas ang kaguluhan ay dahil parehong mainitin ang ulo ng karamihan. Hindi naman siya nagtataka rito. Dahil sa kanilang angkan, pataasan ng pagiging hambog. Sa kalagitnaan ng pag-uusap, pumasok si Jacob. May bitbit itong nakabalot ng plastik. Hindi klaro dahil may balot na tela sa loob. Nang mapansing namamasa, may ideya na ito kung ano yun. Nang magpaalam si Tia Agnes, sinamantala ng binata ang pagkakataon. Palihim na sinilip ang ginagawa ni Jacob at nahuling nagriritual. Ang bitbit pala kanina, parte ng katawan ng tao. Ipinapahid sa katawan ng dugo. Iniinom ang tira. Isa ito sa pamamaraan para mapanatili ang lakas ng isang aswang. Gayunpaman, may isang bagay na nakaagaw atensyon. Ang selyadong kahon na nasa tabi. Hindi man makita kung ano ang laman. Ngunit base sa nararamdaman mula roon, duda si Nico. Dali-dali ding umalis nang tumingin ng pinsan. Sinimulan na ni Nico ang pagmamasid sa lahat ng kaanak. Kahit ang tunay na pakay ay si Jacob. Gusto lamang makasigurado kung may ginagawa bang kabulastugan ang iba sa kanyang pamilya. Unang binisita,
ang tahanan ng tiyuhi na minsang mabuti ang pakikitungo. Minsan napapadalas ang pagsisimula ng away. Ang ama na si Mang Romulo, ang una nitong hinahamon noong araw. Tuwang-tuwa naman nang makita siya ngayon. Napahaba ang naging usapan ng magtiyuhin. Nagkaroon din ng pagkakataon na malibot ang buong bahay nito. Kaso nga lang, masyadong malinis. Walang bakas na merong kalokohan. Sunod na dinalaw ay ang kapatid ng yumaong ninuno. Mabait naman ito. Ngunit minsan ay may lihim ding kagaguhan. Pinatuloy siya. Nag-usap silang dalawa. Inaya siyang mag-inuman. Pinatulan naman ng binata. Nagbabaka sakaling madulas ito sa salita. Nagtawag pa ng iba kaya marami silang nagtipon. Sa kalagitnaan, 10 oras ng gabi na mga panahong yun, nakita niya si Jacob. Nagmamadali ito. Duda sa kilos kaya naman sinundan. Mahaba ang nilakad. Sa kagubatan dumaan. Hindi nagtagal ay bumungad ang libingan ng ninuno. Dito rin nakalibing ang iba pang angka na sumakabilang buhay. Ibinaba ni Jacob ang dalang kahon sa mismong puntod ni Lolo Ricardo. Binastos, inihian, sinipa-sipa. Pagkatapos pumakawala ng masasamang salita, gusto sanang lapitan para awatin. Kaso minabuting manmanan muna ang kilos. Binuksan ang kahon. Kinuha ang supot ng dugo at saka binuhos sa puntod. Pagkatapos nito, patuloy na nagsasambit na mga salita. Hindi kabisado ni Nico kung ano ang mga yon. Ngunit para sa kanya, isa lamang itong kasamaan. Nagmamadali na ring umalis nang mapansing naghihinala na si Jacob. Nang makabalik ito ng tahanan, hinarangan at kinumpronta. Matanong nga lang kita, Jacob, gaano ba kalaki yung galit mo kay Lolo Ricardo para bastusin mo ang puntod niya ng ganon? Ikaw pala yung sumusunod sa akin. Hindi ko nakilala kaagad eh. Nag-iba na pala ang amoy mo. Palagi kang naliligo ano? Anong gamit mong sabon? Teka, huwag mo ngang ibahin ang usapan, Jacob. Umaming ka na. Ikaw ang pumatay kay Lolo ano? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mong tao na bawal magparatang? Huwag kang mambibintang kung wala kang matibay na basehan. Baka mamaya, kapag nadinig ng kaanak natin, ikaw pa itong makatikim. Kung pinagdududahan mo ko, mainam na ipunin mo ang lahat ng ebidensya para malakas yung laban mo. Tugon ni Jacob. Tinapik pa nito sa balikat ang pinsan. Napabuntong hininga si Nico. Pinakalma muna ang sarili. Nang makatulog na ito, pasimpleng ginamit ni Nico ang kakayahan bilang aswang. Pumunta ito sa kwarto kung saan nagaganap ang ritual. Kinuha ang kahon na nakita kanina. Dali-daling dinala sa labas. Sinigurado munang walang nakasunod bago binuksan. Nang masira ang nakabalot na kandado, napasigaw ang binata matapos tumalsik ang asido. Mabuti na lamang, nakahanap kagad ng tubig. Inilublob ang mukha hanggang sa nawala ang hapde. Pagkaangat ay sumalubong si Jacob. Tawang-tawa habang pumapalakpak. Ganyan ka na ba kadesperado na mahanap yung pakay mo? Sandali, ano nga ba talagang sadya mo, Nico? Yung pangkamatayan ni Lolo Ricardo ang pilit mong hinahanapan ng hustisya? Oh, bakit mo nahulaan?
Ikaw ang gumawa, ano? Lalong lumakas ang tawa ni Jacob. Hindi nagtagal. Nagsilitaw ang mga pinsan na kaanib nito. Masama ang titig na pumalibot kay Nico. Sumakabilang buhay na yung matandang yun. Kaya wag mo nang halongkatin yung nakaraan. Baka mamaya, magulat pa tayo kung babangon yun sa libingan. Nico, wag ka naman masyadong magpakaapo. Kapag kami nainggit, ewan ko na lang. Hindi na nakasagot si Nico ng pagtulungan. Tumitilapon ito kahit saan. Hindi pa nakabangon, muli na namang natatamaan. Bugbog sarado. Dahil kahit sabihin pang may lahing aswang, higit ang kakayahan ng mga ito. Dahil nabuhay sa araw-araw bilang aswang at oras-oras na pinaglilinang. Habang siya naman, kailan may hindi tinatangkilik ang lahi. Hindi naglaon. Ginawa na lamang siyang laruan ng mga ito. Pinagpapasapasahan, puno ng kalmot ang katawan. Humihingal na nakahandusay sa tabi. Wag na wag kang magsusumbong sa kahit na sino kung ayaw mong puntiryahin namin ang pamilya mo. Alam mo kung paano ako magalit. Nico, dito naman wala kang maaasahan dahil karamihang galit sa inyo. Mauna na kami, ha. Nakakapagod mambugbog sa inutil na kagaya mo. Wika ni Jacob. Ginawaran pa ng palibagong kalmot sa mukha bago iniwan. Humilata na lamang sa lupa si Nico. Pinalipas ang oras para kahit papano makabawi muna ng lakas. Sa kabutihang palad, nakita siya ni Tia Agnes. Nagising ito at kagad hinanap ang binata nang makitang wala sa higaan. Inasikaso ang binata. Nilapatan ng gamot ang mga sugat sa katawan. Ayaw sanang magpagamot ni Nico dahil pamamaraan ng aswang ang ginagamit ng tiyahin. Subalit sa lubha ng lagay, hindi na napigilan. Tiniis na lamang niya ang ideyang mabubuhay ang tinatagong pagkatao kapag nakapasok sa katawan ng langis. Lumipas pa ang ilang oras, bumuti na ang pakiramdam ng binata. Nadinig ni Nico ang komprontasyon ng mag-inang Tia Agnes at Jacob. Pinapagalitan ng tiyahin ang anak. Ngunit sa halip na makinig, sumasagot-sagot pa ito. Umabot pa sa puntong nagkasakitan. Kagad pumagitna si Nico dahil nasasaktan na si Tia Agnes. Natigilan si Jacob nang masuntok sa mukha. Nanlaki ang mga matang binalingan si Nico. Marunong ka naman palang lumaban. Bakit hindi mo ginawa kagabi? Nagpipigil ka ba? Huwag kang magpigil. Ipakita mo kung sino ka. Sinuntok-suntok siya nito. Ngunit hindi pa rin lumaban. Nagpipigil lamang ng galit hanggang sa dumako sa nakaawang na kwarto. Dumiretso ang tingin sa kahon. Sa pagkakataong ito, malakas ang hatid na pakiramdam. Kaso nga lang, dali-dali siyang hinila ng tiyahin. Huwag ka munang lumapit kay Jacob. Alam kong hindi talaga kayo magkasundo. Pero hindi naman kita pwedeng patuloyin sa iba nating kaanak. Alam nating galit din ang mga yan sa pamilya mo. At baka ano pa ang gawin sa'yo. Kahit puno ng pag-aalala ang boses, salungat naman ang pinapahiwatig ng mata. Hindi siya sumagot. Sa puntong yun, may pagdududa na ring nararamdaman sa tiyahin. Nasabi pa sa sarili na posibleng may kinalaman ito sa ginagawa ng anak. Dahil dito, pati ito ay minatyagan. Sa muling pagsapit ng gabi,
Hindi nakaligtas kay Nico ang gawain ng mag-ina. Sa puntong ito, kumpirmadong magkasabwat nga sila. Naging palabas lamang ang pag-aaway para kunwari ay malito ang binata. Nagriritwal si Jacob habang si Tia Agnes ay nagbabasa ng libreta. Sa harapan ng nakasinding mga kandila, naroon ang puno ng saging na inukitan ng pangalan ng ama na si Mang Romulo. Dito naging malinaw ang mga pangyayari. Naulit sa ama ang nangyari sa yumaong lolo. Hindi lang makapaniwala na ang tiyahing nagpapakita ng kabutihan sa lahat ng kaanak ay siya pa itong nangunguna sa kasuklam-suklam na gawain. Pinanood niya ang pagriritwal ng mga ito. Nang matapos, dali-daling umuwi ng tahanan. Naabutan si Mang Raulo na kasalukuyang ginagamot ang ama. Sa puntong ito, butot balat na lamang. Hindi na nakakarinig. Wala nang pakiramdam. Nang masipat ng manggagamot ang binata, kaagad silang nag-usap. Ilang araw kang nawala, kaya aasahan kong meron kang magandang balita. Ano, nahanap mo na ba kung sinong nasa likod ng paghihirap ni Romulo? Manong, saksi mismo ang mga mata ko kung paano sila nagritual. Sa puno ng saging nakaukit ang pangalan ni Papa. Ganon din ang nakita sa tahanan ni Lolo Ricardo noong natagpuan siyang wala ng buhay. Ibig sabihin lang, si Tia Agnes at si Jacob ang pumatay kay Lolo. At ngayon naman si Papa ang punteriya nila. Ganun pa. O sige, may naisip na akong paraan para kontrahin sila. Kailangan nating gawin bago mahuli ang lahat. Sasabihin ba natin sa mama mo? Wag na po, Manong. Lalo lang po siyang mag-aalala. Pati mga kapatid ko. Gawin natin to ng palihim, kagaya ng sinabi ninyo. Sumama si Nico kay Mang Raulo. Buong akala ito ang gagawa ng hakbang. Nagulat siya nang ipakilala ang isang mambabarang. Palipat-lipat ang tingin sa dalawang matanda. Hindi naglaon. Hinila sa tabi ang manggagamot para tanungin. Manong, bakit may mambabarang? Anong gagawin yan? Huwag kang mag-alala. Kapatid ko yan sa ama. Biyasa sa pagpuksa sa kasamaan gamit ang kasamaan. Kaya niyang mag-utos ng pinakamakamandag na hayop na siyang kikitil sa tiyahin at pinsan mo. Gusto mong tapusin sa tahimik na paraan, hindi ba? Ito ang mainam na solusyon. Napalunok si Nico. Binalingan ng pansin ang mambabarang. Nang makita ang mga gamit nito at ekspresyon ng mga mata na handang tumulong, isinabahala sa mga ito ang lahat. Katuwang ng mambabarang si Mang Raulo, hiningi ang pangalan ni Tia Agnes at Jacob. Sinimulang kagad ng mga ito ang pagriritwal. Nilabas ng mambabarang na si Manong Augusto ang dalawang garapon ng alopihan. Nilagay ang mga ito sa nagbabagang uling. Nagulat si Nico dahil hindi ito namamatay. Pinataka ng likido, sinabayan ng pagsambit ng orasyon habang paulit-ulit na sinasabi ang pangalan ng mag-ina. Hindi nagtagal, naging kulay itim ang dalawang alopihan. Nang utusan ni Manong Augusto, dali-daling gumapang ang mga ito palabas ng tahanan. Lalarga na ang mga alaga ko. Pupuntahan ang mga lapastangan upang gitilin ang buhay. Pwede nyo nang balikan ang biktima. Ito lang ang mga bagay na dapat tandaan. Kung mamamatay si Romulo sa pagpatak ng 6:00 mamaya, ibig sabihin, bigo ang ritual na ito. Kapag naman biglang sumigla, ibig sabihin, nagtagumpay tayo.
Wika ni Manong Augusto. Dali-daling bumalik ng bahay si Nico. Kinakabahan habang nakaharap sama. Panay ang tingin sa oras. Palihim naman siyang sinita ni Mang Raulo dahil naghihinala na ang ina. Kaso nga lang, hindi talaga mapigilan ng binata. Nang sumapit ang 6:00, nanlaki ang mata habang titig na titig sa nakaratay na ama. Nanginginig ang buong katawan ni Nico. Paulit-ulit na sinasambit sa isipan na mabuhay ito. Nang makitang lumampas ang oras at napansin ang unti-unting pagsigla ng ama, hindi napigilang mapasigaw sa tuwa. Nagulat pa ang lahat ng kasama sa kilos. Diretso pang niyakap ang ama. Papa, Papa, buhay ka. Buhay ka. Mabuti na lang talaga lumapit kami. Buhay ka nga, Papa. Natigilan ang binata nang mahampas ng ina. Tinatanong pa siya kung hiniling ba na mamatay ang ama. Agarang umiling si Nico. Sinabing natutuwa lamang na magaling na si Tatay Romulo. Nagtataka ang ina kung paanong nalamang magaling gayon nakikitaan pa ng kaunting panghihina. Hindi na sumagot pa ang binata. Patuloy pa rin sa pagyakap sa ama. Inakalang doon na nagtatapos ang lahat. Nagulantang na lamang nang mambulabog ang mga kaanak. Kahit nasaan yung aswang ang mga ito, kilalang kilala pa rin. Ang hindi matanggap, kasabwat pala si Lolo Isko, na kapatid ni Lolo Ricardo. Beko, gusto ko lang malaman kung may kinalaman ka ba sa pagkamatay ni Agnes sa Tacoba. Hindi ba tumuloy ka sa kanila? Bigla kang nawala noong gabi tapos kinabukasan. Natagpuan na lamang silang wala ng buhay. Ikaw ang salarin. Tama ba? Lolo Isko, paano nyo naman pagbibintangan ng taong matagal nang humiwalay sa angka natin? Oo, umalis ako pero nagpaalam naman. Sa tingin nyo ba, kaya kong pumatay? Hindi ako kagaya ninyo. Hindi nga ikaw pero pwedeng may kasabwat ka. Nakita namin ang mga alupihang ito sa tabi ng bangkay. Hindi ba mula ito sa isang mambabarang? Lolo, huwag mong idamay ang anak ko rito. Malalim na ang gabi. Umalis na kayo para makapagpahinga na ang lahat. Sabat ni Tatay Romulo. Hinila nito si Nico papasok ng tahanan. Ngunit masyadong mapilit ang mga kaanak. Sa isang kurap, nasa harapan na ang aswang. Ginawaran ng kalmot si Nico. Gumanti naman si Tatay Romulo ngunit napuruhan din. Hindi pa gaanong gumagaling ang kaloob-loobang kaya't mahina kumpara sa mga ito. Lumabas na rin si Mang Raulo. Nagpakawala ng mga orasyon sa hangin. Dahan-dahang umatras ang iba ngunit si Lolo Isko nagpumilit na makalapit. Tumilapon ang manggagamot. Gayunpaman, nagulantang ang lahat ng mangisay bigla ang matanda. Nagsisigaw habang may pilit na inaabot sa likod. Hindi nagtagal. May lumabas na malaking alupihan sa bibig. Kinagat-kagat ang iba't ibang bahagi ng katawan nito hanggang sa humandusay. Hindi rin nakaligtas ang iba pang kaanak. Nang magsilabasan ang grupo ng alupihan at pinagkakagat ang mga aswang. Sa mismong bakuran bumulagta ang lahat. Lumobo ang bahaging may kagat na kagad nagkulay lila. Mula sa kadiliman, lumabas ang mambabarang na si Tatang Agosto. Nilahad nito ang nakabukas na garapon. Gumapang ang mga alupihan at bumalik sa loob. Hindi nakabalik ang dalawa kong inutusan. Yun pala ay pinatay.
Ano pa nga ba ang gagawin ko sa mga lintik na pumapatay na mga alaga ko? Di patayin din. Wika ni Manong Agosto. Pinasadahan ng tingin ang nakabulagtang mga aswang. Pagkatapos, walang paalam na umalis at humabol pa si Mang Raulo para sumabay sa pag-uwi. Matapos ang insidenteng yun, pinalipas ni Nico ang panahon. Naglakas loob na bumalik sa lupain ng angkan. Dito napag-alaman na kanya-kanya na sa pag-alis ng mamatay si Lolo Isko. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang laman ng kahon na nasa silid ni Jacob. Ang pugot na ulo mismo ng ninuno na si Lolo Ricardo. Sinadya ang libingan nito. Hindi pa masyadong naaagnas ang bangkay at katawan lamang ang naroon. Walang ulo. At bilang paggalang, itinabi ni Nico ang pugot. Pailing-iling na naupo sa tabi ng puntod. Hindi akalain ng binata na magiging ganon ang takbo ng kaganapan. Subalit nagpapasalamat na naging klaro kung sino ang tunay na pumatay kay Lolo Ricardo. Hindi man malinaw ang dahilan. Pinagpalagay na lamang na baka may nagawa itong hindi sinang-ayunan ng lahat. Kaya gano'n na lamang kung pagtangkaan. Dito na rin muling nanumbalik ang lakas ng ama na si Tatay Romulo. Mula sa pagiging butot balat, bumalik ito sa katawang mataba. Napag-usapan nila ang tungkol sa nangyari. Alam ng ama na simulat sa pool na siya ang isusunod ng kapatid na si Agnes. Binantaan na sa oras na magpagamot, madadamay ang buong pamilya. Kaso dahil sa lihim na hakbang ni Nico, nagawa ng paraan bago mahuli ang lahat. At para sa binata, kaunti lamang ang naitulong dahil ang talagang tumapos ng laban ay sina Mang Raulo at Manong Agosto, ang magkapatid na manggagamot at mambabarang. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Alan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Sa isang tahimik na baryo sa rehiyon ng Bicol, may isang binata na nagngangalang Alan. 20 taong gulang pa lamang siya ngunit matagal na niyang pasan ang isang kakaibang kakayahan. Isang kakayahan na hindi niya kailanman hiniling. Nakakakita ito ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. Mula pagkabata, madalas itong pagtawanan, kutsain at layuan ng ibang bata. Para sa karamihan kakaiba siya, ngunit para sa ilan, isa lamang siyang baliw. Pero para kay Alan, yon ang kanyang realidad. Kasama niya sa bahay ang ama na si Kaloy at nanay na si Carla. Mahal siya ng mga ito. Ngunit kahit sila ay hirap ding unawain ang mga bagay na nakikita ng anak. Minsan, umuuwi si Alan na umiiyak. Minsan naman ay madungis dahil sa pakikipag-away sa mga batang nanunukso sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, natutunan ni Alan na mabuhay kasama ang kakaibang katangian. Hanggang sa isang araw, may nakilala itong tao na labis na nagbago ng kanyang buhay. Leching buhay naman to. Bakit ako palagi yung pinagtatawanan ng mga tao? Wala ba silang ibang mapagtripan? Wika ni Alan. Sinipa niya ang isang bote ng soft drinks sa lupa. Bigla namang may nagsalita mula sa likod niya. Kaya nga
Ang daya talaga ng mundo, no? Nagulat si Alan at kagad lumingon. Isang lalaking may makapal na salamin at may hawak na makapal na libro ang nakatayo sa likod niya. Teka, sino ka ba? Kanina ka pa ba dyan? Tanong ni Alan. Ngumiti ang lalaki at sinabing, Ako nga pala si Troy. nanlaki ang mga mata ni Alan. Napansin niyang nakatingin ang lalaki sa isang maliit na nilalang sa tabi niya. Ang sigbi na matagal na niyang kasama. Sandali. Nakikita mo siya? Tumango naman si Troy. Alam mo, ang sabi ng lolo ko, kakaiba daw yung mga mata ko. Katulad mo, nakakakita rin ako ng mga nilalang na hindi nakikita ng iba. Natigilan si Alan. Sa unang pagkakataon sa buhay niya, hindi na siya nag-iisa. Mula ng araw na yon, naging magkaibigan sina Alan at Troy. Hindi na nila pinapansin ang mga taong tumatawag sa kanila ng kung ano-anong pangalan. Sa wakas, may taong nakakaintindi na kay Alan. Hanggang sa isang araw, inibitahan ni Alan si Troy sa kanilang tahanan. Mainit namang tinanggap ng kanyang mga magulang ang binata. Ikaw pala si Troy. Ikaw ang kaibigan ng anak namin, tama ba? Tanong ni Tatay Kaloy. Oh, halika. Kumain ka muna, Troy. Wika naman ni Nanay Carla. Nakangiti si Troy, ngunit may lungkot sa mga mata. Ganito pala yung pakiramdam ng may magulang, no? Wika ni Troy. Nagkatinginan naman ang mag-asawa. O teka, Troy, wala ka bang mga magulang? Bahagyang napayuko ang binata. Kasi po, iniwang kami ng tatay ko. Tapos nagkasakit naman si mama at namatay. Natahimik ang lahat. Lumapit si Nanay Carla at niyakap ang binata. Nang araw na yon, naramdaman ni Troy ang init ng isang pamilya. Matapos naman mananghalian, pumunta sila sa bahay ni Troy. Dito unang nakilala ni Alan ang lolo nitong si Puyo, isang manggagamot at antingero. O Troy, ito na ba ang kaibigan mo? Tanong ni Lolo Puyo. Nagmano si Alan, ngunit biglang nanlaki ang mga mata. Sa isang sulok ng bahay, may nakatayong tikbalang. Anong? Huwag ka matakot, Alan. Alaga yan ni Lolo. Tama, kaibigan namin siya. Hindi makapaniwala si Alan. Sa bahay na yon, maraming nilalang ang malayang gumagalaw. Mga nilalang na dati ay akala niyang siya lamang ang nakakakita. Habang tumatagal, mas lalo pang lumalim ang pagkakaibigan nila Alan at Troy. Hanggang sa isang araw, may ibinigay si Lolo Puyo kay Alan. Isang medalyon, isang agimat. Alan, ipangako mo sa akin na aalagaan mo ito. Wika ni Lolo Puyo, sabay abot ng medalyon. Ito ang Infinito de Dios, panlaban sa mga masasamang nilalang. Namangha si Alan. Kagad niya itong isinuot. Maraming salamat po, Lolo Puyo. Ito po yung unang regalong natanggap ko mula sa isang kaibigan. Wika ni Alan. Napangiti naman si Troy.
Hanggang sa lumipas ang mga taon, nagkolehiyo ang magkaibigan. Si Alan ay nag-aral ng criminology, habang si Troy naman nag-aral upang maging guro. Ngunit kahit nagkahiwalay sila ng landas, nanatiling matibay ang kanilang pagkakaibigan. Hanggang sa isang araw, may nangyaring hindi inaasahan. Isang gabi, nagkita ang magkaibigan. Mukhang mabigat ang nararamdaman ni Troy. "O Troy, anong nangyari?" tanong ni Alan. Nagkaroon ng laban," tugon ni Troy. Biglang kinabahan si Alan. "Sino?" "Si Lolo at mga aswang." Napahawak si Alan sa ulo. Teka Troy, ayos lang ba siya?" "Buhay naman, pero malubha yung sugat eh," wika ni Troy. Dali-dali silang pumunta sa bahay ng binata. Pagkarating sa tahanan ni Lolo Puyo, nakita ni Alan ang matanda na puno ng sugat. Ngunit matatag pa rin ito. Alan, bay, hihilingin lang sana ako sa'yo. Tumango si Alan. Pupunta si Troy sa kabilang baryo. May nanggambalang aswang doon. Hindi ko siya masasamahan. Maaari mo ba siyang samahan na po? Hindi naman nagdalawang isip si Alan at sumagot. "Opo, Lolo." Nagpaalam si Alan sa mga magulang. Bagamat nag-aalala, pinayagan siya ng mga ito. Pagkarating sa baryo, kagad sinabi ng mga tao na may nilalang na gumagala gabi-gabi. Kaya nagpasya ang magkaibigan na magbantay sa gabi. Tahimik ang paligid. Hanggang sa may biglang lumitaw sa bubong ng isang bahay. Isang aswang. "O ikaw, umalis ka na habang may pagkakataon ka pa." Tumawa lamang ang aswang. "Ay, ikaw pala ang apo ni Puyo." Ngumiti ito ng nakakaloko. "Anong magagawa mo? Natalo ko na ang lolo mo." Nang galaiti si Troy, tumalo ng aswang at tumakbo papuntang bundok. Sinundan ito ng magkaibigan. Sa gitna ng kagubatan, biglang nawala ang aswang at sabay-sabay lumitaw ang iba pang mga aswang. "Nako, naloko na. Isa lang pala tong patibong." Sumugod ang mga nilalang. Nagsimula ang matinding laban. Sugatan na si Troy, ngunit hindi umatras si Alan. "Walang lalapit sa kaibigan ko." Ginamit niya ang sandata at tagimat. Sunod-sunod na hinarap ang mga aswang. Samantala naman, si Mang Don, isang antingero na tumulong sa kanila, nakipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Hanggang sa huli, tinamaan ng sundangang pinuno. Bumagsak ito sa lupa. At dito lamang natapos ang labanan. Sa sobrang pagod at sugat, nawala ng malay sina Alan at Troy. Pagmulat ng mga mata ni Alan, nasa ospital na ito. Anak, ayos ka lang ba? Ngunit isang tanong lamang ang nasa isip ni Alan. Teka tay, nasan po si Troy? Lumipas ang ilang araw bago tuluyang gumaling. Pagkalabas ng ospital, kagad niyang hinanap ang kaibigan. Natagpuan niya ito sa kanilang tahanan.
at doon nagpapagaling. O Troy, akala ko... Anong akala mo? Mamamatay ako? Nagtawanan ang magkaibigan. Lumapit naman si Lolo Puyo. Nanalo kayo. Nailigtas ninyo ang baryo. Mula ng araw na yon, mas lalo pang tumibay ang samahan ni na Alan at Roy. Marami pa silang haharapin na laban sa hinaharap. Ngunit isang bagay lamang ang sigurado. Ang mga mata ni Alan na dating itinuturing na sumpa, naging dahilan upang matagpuan niya ang kanyang tunay na kaibigan. At sa mundong puno ng dilim at misteryo, minsan, ang kakaibang mga mata ay siyang nagbibigay ng liwanag. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.